ang next na gagawin natin is guide para sa search engine. Okay, so gagawin natin, mag-add tayo ng text field and then mag-add tayo ng button. Okay, so text field natin, lagyan natin na name is txt search. Yan. Tapos, i-blankoin lang natin siya. Itong button natin, lagyan natin dito search. Tapos, change natin yung variable niya sa btn search. Okay. And then, after nun, naalala nyo yung sa may drive na sinag sa inyo, meron doong code sa search. Ikakopy nyo lang yun. Tapos, ilalagay ko dito sa button ng search. Okay. So, meron na siya mga error. Gawa nga ng, for example to, txt search. Check ko yung aking name ng text field ko. Okay, so change ko. So, nag-double ang C ko. Gawin ko siyang, yan. So, magiging parehas na ako. Iba naman yung pagkalagay nyo at gusto nyo yung pattern, then ito na lang yung i-adjust nyo. Yung name dito. Okay. Meron tayo dito, kinonvert natin siya sa variable na string, yung input sa search. Okay, so, ginawa natin is may trim na nakalagay. Ibig sabihin, tanggalin niya yung space sa unahan at sa last part ng inyong text. For example kasi, na kamali kayo, nagdali kayo ng spacing, ganyan, bago kayo nag-type. So, mababasa yung space na yun ni search. Kaya, tinitrim natin para hindi siya mabasa at yung mabasa lang is yung tinype mismo natin. Kung saan na siyang trim down yung mga spaces na yun. Okay, next is, ilalagyan siya kay search text. Okay. Kaya tinanggalin ito. So, it's not empty. Ibig sabihin is, i-check niya if may laman ba talaga yung search na text field. Ito. Kung kunwari, na-click niya lang itong button, wala naman siyang intention na mag-search. So, at least, napiprevent niya yung bigla lang nasa-search nang wala namang laman. Okay? Ito siya. Pag hindi empty, saka lang siya magkakaroon ng result. Okay. So, dito, sabi dito sa code natin, select from tbl user, itong tbl user natin, where name, ibig sabihin, ang kanyang gustong i-search is name. Okay. Name, ang susundin nyo is itong dito, hindi yan dito ha. Kasi ito is title na lang to. So, dapat dito kayo nakapattern kasi SQL siya. Like, ibig sabihin, nung like na operator is, may nakalagay naman ako dyan, na lahat na nag-start sa ganong letter. For example, A. So, lahat ng A is lalabas. Kasi ang ginamit niyang operator is like. And then, meron tayo ditong question mark. So, yung question mark is nakabase dito sa PS niya to, sa prepared statement. So, same lang din siya nung sa iba pa nating mga, ito yung sa edit, di ba meron siya mga question mark na nakalagay dyan. So, meron din siyang ganun. So, yung unang prepared statement is para sa name, pangalawa is para sa username, at yung pangatlo is para sa password. Same lang din dito. So, dito lang is, ang ginamit lang is isa. So, itong search text. So, ito siya. Ito yung code na to. Okay, so, pag ang ginamit yung syntax is like, dapat meron kayong percent na nakalagay dito. So, kasama siya sa operator na yun. So, nilagyan lang natin to kasi later meron pa tayong gagawin. Next, dito sa baba. So, after nyo set yung prepared statement, so yung PSC natin is ma-execute yung query. So, para mag-query siya based doon sa search result or sa tinek natin. Okay. Next is, same lang din to nung doon sa taas natin ng mga code. Part na to is, dapat nakapattern siya sa table name. Ito. Kung ang table name natin is tbl user view, copy ko lang siya, Ctrl-C ko lang. Dapat, yun din yung ilagay nyo dito. So, erase ko lang to, palitan ko yun. Okay, so mag-apply na siya. Okay, so same na din to. Gagawin niya lang doon sa row is i-zero niya muna. Okay, tapos, meron tayong boolean dito na found record. So, sinet lang muna natin sa false kasi in case na may makita siya na, kasi ikot pa to itong code na to. So, dito kasi, i-check niya if meron bang ganong name. Okay, so pag meron, true agad siya. Tapos, yung statement na to is para i-add doon sa row ni model, which is yung ilalagay niya dito sa tbl user. I-add niya lahat ng username, user ID, name, username, password. Okay, so, kaya meron kayong result na makikita. Pero pag wala naman, di ba dito ay false? And then, pag pumasok dito sa RS, magiging true. Pero, pag hindi siya nakapasok, ibig sabihin, pag wala siya nakita, ang kanya ipaprompt is no record found. Okay? And then, syempre, kailangan din yung catch para dun sa try. Kasi hindi gana yung try nyo pag wala yung catch. In case na hindi gumana yung inyong query. Okay, so sa part naman na to, ito yung public void natin. Dapat ay capital letter ang R. Balik tayo sa search. Yan, ito sa search button. Pwede naman kayo mag-navigate. Kunwari, hindi nyo alam kung saan kayo banda. So, click nyo lang itong design, tapos click nyo to para direkta kayo dun sa button na yun. Then, palitan natin siya ng refresh. Ibig sabihin, magre-refresh yung ating, magre-refresh yung ating data. Di ba meron tayo ditong if? Itong if na to is, para lang siya dito. Paano naman pag empty siya? Kasi ito is hindi empty. Pag empty siya, magre-refresh yung ating table at refresh ito. Ito yung madi-display. Ibig sabihin, lahat ng code or lahat ng data is yun yung madi-display in case na wala siyang
na after mag-prompt ng no record found or pag in-erase nyo na yung laman nun. Okay, so itong Windows open pala natin, dahil same lang sila ng code, no refresh, ito, gagawin na lang natin, erase na lang natin to, lagyan natin refresh table, sure natin na dapat tama yung spelling nila. Wait lang, hindi ko na-erase to, erase ko lang, yan. Okay, so pag nira natin siya, ayan, kunwari ang ilagay natin is A. So, maraming mga name dito na may A. So, may admin, so may Jane, so may A siya. Juan, may A, Aaron, at Maria. Pero pag nilagay natin is D, tignan natin. So, isa lang yung display. So, pag AA, yan. So, yun yung nakalagay. Paano naman pag ang ginamit natin na operator is yung eksakto? For example, ano ba yung mga eksaktong data? User ID. Wala namang magkaparehas ng user ID. So, comment ko lang to. Pag ito yung ginamit natin, ito is eksakto. Kaya kailangan natin i-delete itong percent sign kasi ginagamit lang itong percent pag sa operator na like. Okay, pag eksakto yung equal na sign, nira natin siya. Diba kanina, tinype natin yung A is my result. So, try natin dito. Okay, so walang ganong eksaktong name na nakita. Pero pag tinype natin, administrator, try natin. Okay, so meron siyang display kasi eksakto yung data. So, ganyan yung pinagkaiba ni like at ni equal. I-comment ko lang to Ito yung pwede nyo gamitin pag gusto nyo ng direkta. Imbis na maglagay kayo dito ng nakaganyan. Yan, comment lang natin to. Try natin kung working. Okay, so try natin na. Like ang ginamit ko, so dapat lalabas yung may mga A. Okay, so gumagana naman siya. Pag pwedeng diretso, hindi na kailangan mag-PST set string. Yan yun. So ito, kinuha nyo lang yung doon sa variable. Kung gusto nyo naman i-search doon sa apat na field nyo, user ID, name, username, password, so pwede naman yun. Okay, basta ito yung shortcut pag wala yung PST. Okay, so doon, pag yun yung sinet nyo, nakaganyan siya. Okay, tapos itong ID na to, pwede nyo siyang gawin nakaganyan, username, tapos ika-copy paste mo lang, kasi nyo lang. Kasi yung guide, yung pagmumula naman yan ng search is sa search text pa rin naman. Gagawin nyo lang, select from table user ID, yung unang question mark is ito siya. Yan. Yung pangalawa ay sa name, so gagawin natin 2. Ito, user ID ay 3. Tapos yung sa password ay 4. Basta pag may nakita kang question mark, dapat meron siyang prepared statement sa baba. Pero pwede naman yung diretso, yung kanina, yung display ko. Okay, so for example, gusto nyo i-search yung admin. Yan. Okay, so ang ginamit ko kasi is equal sign. So try natin where like yung ganyan na lang. Pero pwede naman equal kung eksakto yung hinahanap nyo. Wala namang kaso. Pero pag like ang gagamitin, lagyan ng percent. Ayan. So magkakatalo lang kayo doon sa SQL nyo. Okay, so pag nara natin siya, okay, for example, 1, 2, 3. Okay, so ito yung may 1, 2, 3. Yan. Diba? Pwede siya mag-search kahit sa password banda. Okay, pag nilagay ko naman ay 1. Okay, so lahat ng may 1. Pag nilagay ko naman dito ay 4, 3, 2, 1. Yan. So, yun yung kanyang sa password. So, pwede naman tayo mag-search sa username. For example, Cruz. Ayan. So, ano siya? Erase lang muna natin para bumalik sa dating data. For example, gusto natin makita si FAA. Diba? Rex lang dito. Pero dito ay may FAA. So, gawin natin FAA. Ayun. Pwede naman user ID. Gusto natin makita si 7. Gawin natin 7. Ayan siya.